Magandang araw po sa ating lahat at sa muli tayo ay nandito upang mag-aral ng salita ng Diyos. Sa ating pagsisimula, tayo po ay yumuko at manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang mag-aral ng salita. Bigyan niyo po kami, Lord, ng talino. Linisin niyo po kami sa aming mga kasalanan at gawin niyo po kami karapat-dapat na mag-aral ng salita. Tulungan niyo rin po ako, Lord, sa aking pagtuturo. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Noong nakalipas po na mga pag-aaral po natin, ay pinag-aralan po natin kung gaano kahalaga ang ating kaluluwa. Napag-aralan natin na ang value ng ating kaluluwa ay mas higit pa kaysa value ng buong mundo. Napag-aralan rin natin na napakahalaga ng ating kaluluwa na kahit nga iisang kaluluwa lang ang magsisi sa kanyang kasalanan, ay sapat na upang ang buong sangkalangitan ay magdiwang at mag-celebrate sa iisang kaluluwa. At nalaman rin natin na ang kaluluwa ng tao ay katumbas ng buhay mismo ni Kristo. Na kahit isang tao lang ang nagkasala at kailangang iligtas ni Kristo, bababa pa rin siya at mamatay para sa isang tao na makasalanan. Napakahalaga ng ating kaluluwa. Ngunit, ngayon na nakita natin na napakahalaga ng ating kaluluwa, ano ang dapat natin gawin? Noong nakaraang pag-aaral rin natin, ang pinaka-best na magagawa natin sa ating kaluluwa ay bigyan siya ng kaligtasan. At nawa, marami sa atin ang tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, sapagkat sa ganung pamamaraan ay mabigyan po natin ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sa araw na ito, ang pag-aaralan po natin ay sagutin natin ang katanungan na how to take care of our soul. Paano ba natin mapapangalagaan ang ating kaluluwa? Yun po ang pag-aaralan po natin ngayong umaga. At nawa, sana sa kaunting panahon ito ay meron tayong matutunan. Ang pag-aalaga po ng ating kaluluwa ay wala pong kaibahan sa pag-aalaga po ng ating katawan. Una, para mapangalagaan po natin ating katawan, kailangan nating pakainin. Ganun din naman ang ating kaluluwa. How to take care of our soul? First, by feeding it. Sa pamamagitan ng pagpapakain nito. Para mapangalagaan natin ang ating katawan, pinapakain natin ang ating mga katawan. At ang pagkain ng ating katawan ay kanin, ulam, kahit ano, tinapay na mabuti sa ating katawan. Ano naman ang pagkain ng ating kaluluwa? Ang pagkain ng ating kaluluwa ay nakasulat sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Katulad ng isang batang bagong panganak, na nais niya ang gatas na walang iba kundi ang salita, upang siya ay tumubo o lumago. Dito, hinalintulad ang isang kaluluwa ng isang bata na kailangan ng gatas. At ang gatas ay walang iba kundi ang salita. Kung ang pagkain po ng ating katawang pisikal ay gatas, kanin, tinapay at ulam, ang pagkain naman ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Diyan po pumapasok na napakahalaga sa isang tao ang mag-aral ng salita ng Diyos. Sapagkat habang ang isang tao ay nag-aaral ng salita ng Diyos, diyan po niya napapakain ang kanyang kaluluwa. Diyan po tumibay ang ating kaluluwa. Diyan po titibay ang ating mga kaluluwa. Diyan po lalakas ang ating mga kaluluwa. Diyan po lalago ang ating mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po, sa Matthew chapter 4 verse 4, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kapag tayo ay puro kain lang,
kanin, tinapay, o anong kinakain natin, hindi yun sapat. Dahil ang pinapakain natin, ang napapakain natin ay ang ating katawan lamang. Hindi natin napapakain ang ating kaluluwa. Kaya sabi ng Panginoon, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kailangan ng tao ang salita ng Diyos. Kailangan ng taong mag-aral ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Subukan niyo po na ihalin tulad natin ang ating pagkain sa physical, sa pagkain natin sa spiritual. Sabihin na lang natin na tuwing Friday ka lang nag-aaral ng salita ng Diyos. Parang ganito, no? Tuwing Biyernes ka lang nag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Isang bisis mo lang sa isang linggo, pinapakain ang iyong kaluluwa. Kung gawin nyo yan sa inyong katawang pisikal, tuwing Biyernes lang kayo kakain, huwag kayong kumain ng Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules at Huwebes. Ano ang mangyayari sa inyong katawan? Manghihina, magkasakit, papayat, maaaring mamatay. Kung tuwing Biyernes ka lang nag-aaral ng salita ng Diyos, anong itsura ng iyong kaluluwa? Hindi ba ito payat, nanghihina, o may sakit? Ang pag-aaral ng salita ng Diyos dapat kapariho ng pagkain natin sa araw-araw. Kaya nga po sa Biblia, sinasabi ng mga tao sa Biblia na sila ay nag-aaral ng salita ng Diyos at pinagbubulay-bulayan nilang salita ng Diyos araw at gabi. Kung babasahin niyo po ang Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi po ni Joshua, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night." Sabi niya. For day and night, that thou mayest to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang sabi niya, hindi humihiwalay ang salita ng Diyos sa kanyang bibig. Pinagbubulay-bulayan niya araw at gabi. At pag ginawa mo yon, sabi niya, diyan ka magiging prosperous. At diyan ka magkaroon ng hindi lang success, kundi good success. Kung basahin nyo rin ang Book of Psalms chapter 1 verse 2, isinulat rin ni Haring David sa kanyang awit. Sabi roon, he meditate the word of God day and night, araw at gabi. Bakit? Sapagkat sa tuwing tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, diyan natin napapakain ang ating mga kaluluwa. Kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo napapakain ang iyong kaluluwa. Hindi mo na papangalagaan ang iyong kaluluwa. Dapat kung paano tayo kumakain para sa ating katawang pisikal, 3 bisis sa isang araw, pakainin naman natin yung kaluluwa natin kahit araw lang at gabi upang ito ay lumakas. Kaya maraming mga tao sa panahon natin o sa mundong ito, malalaki lang ang katawan, magagandang lalaki lang, malalakas ang katawan. Pero pag tinamaan ng problema, bagsak. Katawan lang ang malakas, mahina ang kaluluwa. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon, malalakas ang katawan, pero pag tinukso, bagsak sa tukso, laglag sa tukso. Bakit? Malakas lang ang katawan, mahina ang kaluluwa. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon, malalaki lang ang katawan. Pero kapag hinila mo sa kasalanan, bagsak. Madaling makagawa ng kasalanan. Hindi kayang labanan ang kasalanan. Malaki lang ang katawan. Mahina ang kaluluwa. Kailangan natin palakasin ang ating mga kaluluwa. Or else, lagi tayong kakawawain ni Satanas dito sa mundong ito. Marami sa atin ang nasira ang buhay sapagkat nakalimutan na alagaan ang kanyang kaluluwa.
At ang isa sa pamamaraan ng pag-aalaga ng ating kaluluwa ay kailangan itong pakainin. At ang pagkain ng ating kaluluwa ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang pangalawa naman na sagot, how to take care of our soul. First, by feeding it. Pangalawa naman, katulad rin ng pag-aalaga ng ating katawang pisikal. Ang ginagawa natin, pinaliliguan natin sa araw-araw. Bakit? Importante na malinis. Dahil kung hindi tayo malinis, madali tayong magkakasakit. Ngayon nga, uso ang pandemya, ano ang isa sa mga protokol? Kailangang maghugas ng maayos ng ating mga kamay. Bakit? Mamaya meron kang nahawakan na merong virus, hindi ka naghugas. Naihawak mo sa anak mo, naihawak mo sa ilong mo o sa bibig mo, magkakasakit ka. Napaka-importante ng kalinisan. Kung kailangan natin maging malinis sa ating mga katawan, dapat rin malinis ang ating kaluluwa. Ang pangalawang sagot kung paano natin mapangalagaan ang ating kaluluwa is by purifying it. Purifying it. Linisin natin, i-purify natin ang ating mga kaluluwa. Sa papanong paraan naman natin mapupurify o malinis ang ating mga kaluluwa? Kapag katawan, kailangan mong paliguan. Paano naman ang kaluluwa? Ayon sa Biblia, sa 1 Peter chapter 1 verse 22, ang sabi rito, saying, "Ye have purified your soul in obeying the truth, through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently." Ang sabi rito sa unang bahagi ng ating binasa na bersikulo, saying, "Ye have purified your soul in obeying the truth." Sa nakita natin na iyong nalilinis ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Kung ano ang mga katotohanan, saan natin makikita ang katotohanan? Ang katotohanan po, mga kaibigan, ay makikita lang natin sa salita ng Diyos. Pag pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, pag binabasa mo ang salita ng Diyos, pag nakikinig ka sa salita ng Diyos, doon mo makikita ang katotohanan. Ngayon, pag nalaman mo yung mga katotohanan na sinasabi ng Biblia, at ito ay ginawa mo at in-apply mo sa buhay mo, diyan nalilinis ang ating mga kaluluwa. Ako noon, mga kaibigan, nung ako ay nag-aral pala ng high school hanggang college, marami rin akong bisyo. Napainom, marunong magsugal, pumapasok sa mga beer house, maraming kalukuhan, malakas magmura, malimit na papaaway, nagsisinungaling, kung ano-anong hindi magandang bagay ang ginagawa ko. Ngunit nung ako ay nadala sa simbahan at ako ay nagsimulang mag-aral ng salita ng Diyos, nakita ko yung mga katotohanan na bawal pala ang pag-inom, bawal pala ang iba't ibang klase ng bisyo, mali pala ang magmura, mali pala ang magsinungaling, mali pala ang pag-inom, mali pala ang pagsugal, at marami pang mga bagay. Nakita ko ang katotohanan na akala ko noon hindi siya mali. Akala ko noon tama lang ang ginagawa ko. Pero nung nakita ako sa Bible ang katotohanan na itong mga bagay na ito ay mali pala, sinunod ko yung sinabi ng Biblia. Iniwanan ko ang pag-inom, iniwanan ko ang mga bisyo, tinalikuran ko ang pagmumura, at anumang mga kasalanan na ginagawa ko dati. At nung sinunod ko yung katotohanan na sinasabi ng Biblia, hindi ko ginawa yung mga bagay na pinagbabawal ng Biblia, doon unti-unting nalinis ko ang aking kaluluwa. At doon unti-unti naging malinis ang aking pagkatao. Gayon din naman tayo. Kapag tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos at yung nakalagay sa salita ng Diyos ay susundin natin, gagawin natin yung mga katotohanan na pinag-aralan natin at natutunan natin, doon nalilinis ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga katotohanan. Yun ang nakalagay
sa Bible. Parang katulad ng isang kwento sa Bible, yung kwento ng The Prodigal Son. Yung kwento ng Prodigal Son, dalawa silang magkakapatid. Alam naman natin yun, nababasa natin yun sa Lucas chapter 15 verse 11 to 14 ang kwento ng Prodigal Son. Ang Prodigal Son, imbis na kasama niya yung kanyang kapatid at ang kanyang tatay, masarap yung buhay nila, ayaw niya. Ang ginawa niya, imbis kasama niya yung tatay niya, ang ginawa niya, hiningi niya yung kanyang mana. Pumunta siya sa malayong lugar. At doon sa malayong lugar, nandoon yung kasalanan, ginawa niya lahat at winaldas niya yung kanyang pera. At alam natin ang nangyari sa Prodigal Son. Isang araw, nagising na lang siya, nandoon na siya sa nag-aalaga ng baboy. Kung ano yung kinakain ng baboy, yun na rin yung kinakain niya. Saan yung dati niyang mga kaibigan na kasama noon nung marami pa siyang pera? Wala na. Ang mga tao sa sanlibutan, nandyan lang kapag may pera ka, pag wala ka ng pera, iiwanan kanila. Bakit nasira ang buhay nung Prodigal Son? Sinunod niya ang kanyang gusto. Sumama siya sa maling mga tao at pumunta siya sa maling lugar. Hindi niya sinunod ang tatay niya, ang gusto niya ang sunod. Kaya tayo ay nagiging marumi ang buhay natin. Sinusunod natin yung gusto natin. Wala tayong pakialam sa mga katotohanan na itinuturo ng salita ng Diyos. Ngunit, kung sisimulan mo na sundin at gawin ang mga katotohanan na sinasabi ng Diyos sa Biblia, ang Biblia nagsasabi, you are starting to purify your soul. Diyan malilinis ang kaluluwa ng tao. Kapag ginagawa natin ang mga salita ng Diyos. Yan po ang pangalawang bagay na pag ginawa natin, napapangalagaan natin yung ating kaluluwa. Dahil sa paggawa natin ng kalooban ng Diyos, tayo ay nalilinis. Ang pangatlo naman at ang last na sagot sa tanong how to take care of our soul. First, by feeding it. Second, by purifying it. Last but not the least, ang pangatlo, by giving it rest. By giving it rest. Papahingahin nyo yung inyong mga kaluluwa. Parang katawan natin. Yung katawan natin dapat magpahinga. Hindi lang naman sapat yung pakakainin mo yung katawan mo. Hindi lang sapat na paliliguan mo yung katawan mo. Kailangan rin magpahinga. Kaya nga ang Diyos, dinisign niya ang gabi. Pag gabi matutulog ang tao para magpahinga yung katawan natin. Kahit na nililinis mo ang katawan mo, kahit na pinapakain mo yung katawan mo, pero hindi mo yan pahihingahin, mamamatay rin yung katawan mo. Ganon rin dapat ang kaluluwa. Hindi lang dapat pinapakain. Hindi lang dapat nililinis. Dapat ang kaluluwa rin natin ay pinagpapahinga. Sa papanong paraan ba natin pinapahinga ang ating mga kaluluwa? Ang sabi ng Biblia sa Book of Matthew chapter 11, babasahin ko po sa inyo ang verse 28 to 30. Sabi rito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Take my yoke, for my yoke is easy, and my burden is light." Sabi ng Panginoong Hesukristo, lumapit kayo sa akin, kayo na nga mga nagpapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ilagay nyo sa batok nyo ang aking yugo o aking pamatok at matuto kayo sa akin. Ako ay mapakumbaba sa puso at makakasumpong ng kapahingahan ang inyong kaluluwa, sapagkat ang pamatok ko ay madali at ito ay magaan. Sabi ng Panginoon, gusto natin magpahinga? Come unto me. Lumapit kayo sa akin. Sabi ni Kristo.
Marami mga tao sa ngayon malayo kay Kristo. Paano ka makapagpahinga? Ngayon, maaaring nagtatanong kayo, Pastor, sa paanong paraan naman ako lalapit kay Kristo? Hindi mo naman mahanap si Kristo. Ang sabi ni Kristo, kung nais niyo magpahinga, sabi niya, take my yoke upon you. Pag sinabi natin yoke, alam naman natin, no, lalo na kung ang isang tao ay, lalo na sa atin, lumaki tayo sa probinsya. Pag sinabing yoke, yung pamatok, yogo sa Bisaya, ito yung nilalagay sa batok ng kalabaw, yung kahoy na parang letter C, na nilalagay sa batok ng kalabaw, na yung magkabilang dulo ng kahoy na nilagay sa batok ng kalabaw, nakatali doon sa araro, kaya pag ang kalabaw ay lumakad, mahihila yung araro dahil nandoon yung pamatok o yung yoke sa kanyang liig. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang ilagay mo sa liig, iyong yoke ko o yung pamatok ko. Ibig sabihin na tayong mga tao kasi sa mundong ito, kaya tayo nabibigatan. Dahil yung yoke na nilalagay natin sa batok, yung yoke ng sanlibutan. Pag inilagay mo yung yoke o pamatok ng sanlibutan sa batok mo, wala kang ibang gagawin kundi hindi tama at kasalanan. Wala kang ibang gagawin kundi para sa mga bagay na material. Sabi ni Kristo, subukan nyo naman akong sundin. Ibig sabihin, sabi ni Kristo, ang ilagay mo naman na yoke sa batok mo, iyong paggawa naman ng kabutihan. Habang gumagawa tayo ng kabutihan at sinusunod natin yung kalooban ni Kristo, mas madali yun kaysa gumagawa tayo ng kasalanan. Kaya tayo bigat na bigat, ang ginagawa natin mali eh. Pag gumagawa tayo ng kasalanan, mahirap yung gumagawa ng kasalanan kaysa gumawa ng kabutihan. No. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari, ikaw meron kang cellphone. Tapos, meron kang asawa. Pero meron kang babaeng ka-textmate. Di ba ang hirap noon? Wala kang ginawa kundi nakasilent ang cellphone mo. Sa tuwing mapahiwalay sa iyo ang cellphone mo, nagpapanik ka. Dahil mamaya, makuha ng misis mo, makuha ng anak mo, mabasa yung mga message. Kapag may tumawag sa iyo, tatakbo ka doon sa CR para walang makapakinig. Kapag may tatawag sa iyo, hihiwalay ka at pupunta ka sa malayo para walang makinig sa usapan ninyo. Di ba ang hirap ng gumagawa ng kasalanan kaysa wala kang ginagawang kasalanan? Pag wala kang ginagawang kasalanan, wala kang tinatago. Kahit ipatong mo yung cellphone mo sa ibabaw ng table o kung saan-saan, hindi ka matatakot. Wala naman silang mababasa. Kapag may tumawag sa iyo, hindi ka kailangan pumunta sa malayo. Kahit mapakinggan nila yung usapan ninyo, okay lang, wala ka namang ginagawang masama. Di ba mas madali ang gumawa ng mabuti kaysa gumawa ng kasalanan? Di ba mas madali ang wag magnakaw kaysa magnakaw? Mas madali ang hindi ka nagda-drugs kaysa nagda-drugs. Mas madali ang hindi ka pusher sa pagiging pusher, di ba? Maraming mga tao nasira ang buhay, nasira ang pamilya, ang iba napatay dahil pinasok nila ang hindi magandang gawain. Tingnan mo yung mga taong hindi pinasok ang masamang gawain, gumawa ng mabuti. Di ba mas madali? Yung mga dating kakilala kong mga pulis noon, nung nasangkot sila sa drugs, ganda ng buhay nila, kabili sila ng sasakyan. Asa na sila ngayon? Wala, natanggal sa serbisyo. Yung iba, nabaril ng kapwa pulis. Pero kayo o ang iba sa atin na sumusunod, di ba hindi naman mahirap ang buhay? Na-increasean pa kayo ng sahod. Mas madali ang gumawa ng kabutihan kaysa gumawa ng kasamaan. Nasa iyo, ano bang gusto mo? Gusto mong papahingahin yung kaluluwa mo? Tanggalin mo yung pamatok ng kasalanan sa batok mo. Ipalit mo yung pamatok ni Kristo na walang iba kundi kabutihan. Pag kabutihan ang ilagay mo sa batok mo, mas magaan yon at mas madali. Makapagpahinga ang iyong kaluluwa. Kapag ang pamatok ng kabutihan ang ilagay mo sa batok mo, doon po makapagpahinga. Sabi nga ni Kristo, take my yoke upon you and learn of me,
For I am meek and lowly, and ye shall find rest in your soul. Makapagpahinga ang kaluluwa mo kasi yung pamatok ng paggawa ng kabutihan ang nilagay mo sa batok mo, hindi na yung pamatok ng kasalanan. Yan po ang tatlong bagay na sagot sa katanungan, how to take care of our soul. Maraming mga kasagutan at maraming mga paraan kung paano natin pangalagaan ang ating kaluluwa. Ngunit itong tatlong ito, ang sa tingin ko mas mahalaga, mas importante sa ating kaluluwa. Kaya ito lang ang pinag-aralan natin. Bagaman marami pa, pero sa tingin ko ito yung tatlong bagay na napaka-importante para mapangalagaan ang kaluluwa ng tao. Una, by feeding it. Pakakainin mo. Ano ang pagkain ng kaluluwa? Salita ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan ugaliin mo mag-aral ng salita ng Diyos sa araw-araw upang lumakas, tumibay ang ating mga kaluluwa. Pangalawa, by purifying it. Linisin mo, paliguan mo yung kaluluwa mo. Paano malinis natin ang ating mga kaluluwa? By obeying the truth. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Sundin mo ang mga batas ng Diyos. Pag sinunod mo ang mga batas ng Diyos, diyan malilinis ang iyong kaluluwa. Pangatlo, pahingahin mo ang iyong kaluluwa. Paano makapagpahinga ang kaluluwa? Tanggalin mo yung pamatok ng kasalanan sa batok mo. Simulan mong ilagay ang pamatok ni Kristo na walang iba kundi ang paggawa ng kabutihan. Talikuran mo ang paggawa ng kasalanan, simulan mo na gumawa ng kabutihan, diyan ang kaluluwa natin makapagpahinga. Itong tatlong ito ay konektado po sa isa't isa. No. Pag ikaw ay mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo lamang napapakain ang iyong kaluluwa, kundi matutunan mo kung ano ang katotohanan. Pag natutunan mo kung ano ang katotohanan at ang katotohanan na napag-aralan mo ay ginawa mo, dito naman nalilinis ang iyong kaluluwa. Ngayon, kapag ginawa mo yung mga utos ng Diyos, hindi lamang nalilinis ang iyong kaluluwa, kundi ang sabi ng Biblia, makapagpahinga rin ang iyong kaluluwa. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsunod ng katotohanan sa salita ng Diyos, nagagawa mo ang kabutihan, natatalikuran mo ang kasalanan. Feed it, purify it, and give it rest. Nawa, mga kaibigan, meron tayong natutunan kahit sa kunting panahon lang na nag-aral tayo ng salita ng Diyos. Marami pong salamat sa inyo. Nawa, someday, sa biyaya ng Panginoon, magkikita-kita tayo in personal. Sana makapagturo ako sa inyo dyan ng personal upang gusto ko kayong makita o ma-meet personally. Maraming salamat sa inyong lahat at tayo po ay tapusin po natin ito sa magitan ng panalangin. Lord, salamat po sa inyong mga salita na itinuro sa amin. Tulungan niyo po kami na mapangalagaan namin ang aming kaluluwa sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita, sa pagitan ng pagsunod ng inyong mga katotohanan at paggawa ng kabutihan. Ingatan niyo po kami at aming pamilya. Supply niyo po ang pangailangan. Ingatan niyo po kami lalo na sa pandemya ngayon. Nawa wag kami magkasakit. Bigyan niyo po kami ng malakas na pangatawan. At kayo po, Lord, ang patuloy na magkaloob sa amin ng umbrella of protection sa araw-araw na mga ginagawa namin. Salamat Ama, salamat Holy Spirit. All these things we pray in Jesus' name. Amen. God bless po sa ating lahat.